Okay, back to Spain tayo. Dito na naman ulit kami. Although dumating kami kagabi. So, pagod kasi sa biyahe, nagmamaniho tayo. Bukod pa sa nagmamaniho, grabe trabaho namin noong noong Sabado ng gabi at hanggang hanggang linggo kahapon, no? So, dito nakarating kami dito siguro kagabi is mga ano oras ba kayo dumating dito? Bago mag-8 yata o mga 8 ganun. Basta nakapahinga naman ng konti. Kaya nag-day off kami. Sabi ko kanina, ipahinga ko muna kasi grabe nga. Lakas pa ng ulan. Tapos, yun ang nangyari. Yung sa galing kami sa Portugal. Baka sabihin nyo doon. Mayroon kasi nagko-comment doon eh. Napasensya na ho kayo kasi hindi naman talaga kami na agency kami. Paano kasi na mag-comment na willing daw siya magtrabaho sa Portugal. So pasensya na ho talaga doon sa nag-comment na yung ganun kasi hindi naman din kami hindi naman kami nagre-recruit din, hindi kami mga so alam niyo na, mga ganun, nagtatrabaho lang tayo. So wala, in short, walang bakante ho dito. So lahat nakaposisyon ho ang mga trabaho doon. Papadala lang kami doon kasi nga mayroong special na trabaho. So kami po ang nautusan pumunta doon sa amo namin. Kaya ito, shout out muna dito sa ating mga subscriber na mga hindi ko nga nasagot yung iba dyan ngayon pa eh. Kasi kanina hindi ako masyadong nag sa mga social media ko at napanood ko lang yung mga balita tungkol dito sa mga impeachment ni Bongbong Marcos at saka kay VP Sara na ito na naman, nag-file na naman sila ulit. At ang gulo-gulo nga ngayon ng Pilipinas, no? Biro mo, Vice Presidente at saka Presidente at saka Vice Presidente na inisabay-sabay na sa impeachment na naman. Ano ba ang nangyari sa Pilipinas ngayon? Ginoo ko, tabangin tao ng Pilipinas. Shout out muna sa ating mga subscriber ha, na nandyan ho palagi sa Pilipinas. Ingat po kayo sa ahang probinsya sa Bohol. Amping mo kanunay diha sa mga kaparyentihan, mga kaigsuunan, mga kaimiguhan diha, mga silingan na diha kanunay sa Bohol. Amping mo kanunay diha tanan sa Bohol. Hindi lang sa Bohol ha, buong mundo na. Mapilipino man yan o anong lahi. Take care na lang tayo. Englishin natin kasi di naintindihan yung iba. Patawa tayo ng konti, no? Ayun na nga, ito yung gawan ko ng reaction itong si Bersamin. Kasi nga nag-file nga itong si di ba? Isa yung itong Makabayan Black kasi nag-file itong impeachment ni Bongbong Marcos. Alam naman natin na kanina nagbotohan na sila at ito bukas ulit mayroon silang hearing bukas ulit sa Justice Committee na pinangunahan itong sa Batangas Congresswoman Jervil Luistro na siya ngayon ang namumuno dyan para sa itong impeachment nakapurma na yung kay Bongbong Marcos. Kay VP Sara hindi pa yan. Sa ngayon hindi pa yan, no? Andyan na sa House of Representatives pero hindi pa ho yan binibigyan ngayon ng parang mayroon pa sila mga ruling ho dyan na gagawin. Kaya lang ngayon, ang ruling kay VP Sara, magulo pa sa lukot, magulo pa sa taong kulot ang buhok. Kasi nga dito sa 1-year bar rule ang kanilang pinagdibatihan na naman yung pinag-isipan nila kung tama bang ginawa nila kanina at hindi na lang inantay yung Feb 6 para naman maituloy talaga ang impeachment. At ayun na nga, di nga nila magkaundagaga ngayon mukha nga naman talaga ang gulo-gulo sa impeachment ngayon. At ito na nga yon ang topic natin ngayon, ay main topic itong si Bersamin na dahil sa sinabi ni Tinio daw sa kanyang press con yata kanina, kung hindi ko nagkakamali, willing daw ho itong si Bersamin na tumistigo o magsalita against kay Bongbong Marcos. Di ko alam kung anong klaseng ang ginagawa niya to talaga, na gagawin niya ba talaga o anong klase to. Kasi ito yung nakalagay, itong nakalagay dyan. Ilagay ko lang sa screen at basahin ko dito sa isa kong babasahin ko dito. Ilagay ko lang sa screen ha, yung kung saan ko kinuha itong balita. Ito, galing ito sa MDTV channel. Okay, basahin natin ang sinabi ni Bersamin na alam naman natin kung ano to siya dati. Gamit tayo ng panlaban sa pagbasa para alam naman natin, alam nyo na nagkaedad-edad na tayo. Gamit tayo nitong antipara. Eto na.
Mainit na balita. Mag-amang Bersamin titistigol laban sa PBBM impeachment complaint na inihain ng Makabayan Black. Yes, totoo ang sinabi ngayon sa hearing ni Kung Tenyo. Ako ay handang tumistigol laban kay Pangulong Bongbong tungkol sa naganap na korupsyon sa bansa. Hindi naman pwede na kami ang may sala gayong pinalalabas ng palasyo. Talaga namang kayo talaga ang pinalabas niya na isa rin kayo sa kasabwat dyan. So, hindi ako Pangulo para magbigay ng basbas at perma sa lahat ng bagay. Sorry. Pero lately, ang lumabas, ako ang utak. Ginamit daw namin ang pangalan niya, which is very impossible. Ayun na, nagsalita nagsalita na ho itong si Bersamin. At may kung napansin niyo yung picture niya, doon sa, i-replay ko lang ulit, yung picture na yan, na mayroong Philippine Star. Hinanap ko sa Philippine Star, hindi ko makita ho yan. Pero isi-share ko lang din sa inyo kung hindi ko talaga makita yan eh. Baka ma-search ninyo, i-search nyo yan yung Philippine Star na yan kung talagang na-interview ba si Bersamin. Pero sa akin, hindi ko makita kasi. Pero bigyan ko pa rin ng reaction. Bakit ko ho ito binigyan ng reaction na babaliktad na ba itong si Bersamin? Sabi ko nga ito ito si Pangandaman at saka si Bersamin kapag ito nagsalita tungkol ho sa kanilang nangyari na tinanggal ho ito sila sa kanilang kanya-kanyang posisyon. Ito na yung pagkakataon na maliliwanagan din tayo kung bakit ito sila tinanggal. So ito siya ngayon, para sa akin, nangamoy babaliktad to siya against kay Bongbong Marcos. Alaka Marcos, alaka. Ayan na nga, kapwa mo Ilocano to Ilocano din to. Babaliktad na ba to? Mukhang madidiin ka pa nito kapag ito nagsalita. Di kung magsalita to against sa impeachment ni Bongbong Marcos, may paglalagyan si Bongbong Marcos dito. At kung napansin ninyo na itong impeachment ni Bongbong Marcos dito sa kanilang butuhan kanina ay nanaig pa rin yung tuloy-tuloy ang kanyang impeachment. So ano nangyari sa mga ibang congressman? Umpisa na ba talaga ang laglagan dito? Bakit may ang daming pumirma na 30 plus ang pumirma doon sa impeachment niya na kailangan isigi mo na? Hindi na lang kaagad-agad doon pinatay kaagad ang impeachment. Wala na Kaya nga si Abante, kung napansin ninyo, nag-back nag-back out. Hindi back out tumayo siya. Iniwanan niya yung session. So, parang hindi kasi sinunod yung gusto niya. Na parang gusto niya na doon pa lang ipapatayin na kaagad yung impeachment. So hindi kasi pinaboran sa ibang mga congressman. Kaya ngayon, siya nag-walk out pala. Et al. Complaint sufficient in form. Madam Chair, The Honorable Abante. it is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? No other matters? There being no other matters to discuss, the meeting is suspended until 10 a.m. tomorrow, February 3, 2026. Nag-walk out na siya sa kanyang inis sa House of Representatives.
Ito pa yung isang congressman na nakita ko kanina, grabe, labas ugat, itong si, yung sa Cagayan de Oro, si Rufus Rodriguez, ay ang galit na galit dito kay Libanan. Kaya yun, napanood ko kanina sa balita, sabi ko, ang mga senador, ay mga congressman ngayon, no? Tapos ngayon, itong kay VP Sara naman na impeachment, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Nangamoy na naman to na matatabla na naman itong impeachment dito sa kanilang ginawa. Kasi hindi kasi nakapag-antay ng itong February 6. Dapat kasi tinuloy na lang nila bago sila maghain para di naman sila malagay naman sa technical na naman sila doon. Kung magawa ng technical yan, ang pagbintangan na naman, Korte Suprema. Ay, ang dami pa naman pumalag noon yung ginawa ng Korte Suprema, pati mga senador na walang alam, nagsenador pa, nag-Senate President pa, kahiya-hiya naman itong Pilipinas talaga ngayon. Kanina, ang dami ko napanood ng mga balita. Yung trust rating ni Bongbong Marcos, sobrang baba. Ang dami, di ba? Na itong problema ng gobyerno ni Bongbong Marcos, ang dami-dami talaga. So, ang basihan pa rin dito ng kanyang pagkagulo ngayon sa politika nito sa Pilipinas ngayon, mga DDS pa rin daw, mga diehard Duterte supporter pa rin ang problema. Tama ba? Tayo daw ang problema, yung mga diehard Duterte. Ako din ako na masabing diehard Duterte. Kasi nga, sa pulpan naman na ito si VP Sara, hindi ko nga to binoto. Kaya hindi ko sabihin na DDS ako na diehard talaga. Ang ano ko lang dito ako tumayo ngayon. Kung ano ang makikita ko dito sa kay VP Sara, sa magsabi rin naman ako hindi ko nagustuhan ito. Kaya lang, sa ngayon, sa kanya talaga ako. Kaya, masasabi ko na sa side ako ngayon dito, ayaw ko talaga sa bangag talaga. Yan ang totoo talaga. Kaya nga, hindi ako sumuporta kay VP Sara noon kasi ayaw ko talaga sa kanyang partner nitong si Ngiwi. Itong si Sabaw. Nako naman, maalala ko naman talaga itong Sabaw na to. Kaya nangangayat siya dahil sa sabaw. Ang utak niya walang sabaw. Ano ba yan? Presidente na grabe na ngayon ang kanyang ang kanyang kontrobersiya dito kasi ang kanyang trust rating ngayon sobrang lagapak. Ang ekonomiya ng Pilipinas lagapak. So saan ka pa? At ito na ngayon, itong impeachment ng dalawang leader, presidente at saka vice president, di ko alam kung ano talaga ang mangyayari sa Pilipinas. Kung ang mga investor ba nito, ang mga malalaking negosyo ba dito, kung hindi ba talaga maaapektuhan. At lalo lang dito, ang dolar, sigurado tataas ang dolar dyan sa Pilipinas. At ibabaon itong pesos natin. Wala tayong nito. Wala tayong mapatutunguhan. Although, sa ating mga OFW na nagpapadala ka talaga ng monthly, kung tataas ang dolyar against peso, pabor sa atin yon. Kaya lang, nakakaawa yan pag ibaliktarin mo na naman. Kasi yung padala mong dolyar, padala natin dito, pag nagmahal ang Pilipinas, ang inflation na naman sa Pilipinas, nako po, ang pinapadala natin doon, parang ganun pa din. Sus, di ba naisip yan ngayon sa panggobyerno ng Pilipinas? Di ba na maisip yan sa mga malaking negosyo? Kung wala talagang solusyon itong nangyari ngayon sa Pilipinas, ang nakikita ko talaga dito, walang katapusang gulo. Kasi hindi sila naghanap ng solusyon . Itong impeachment ngayon sa dalawang leader na pinakamataas sa Pilipinas, isa to dapat sa titingnan din sa nag-file ng impeachment. Nakakabuti ba to? Kung talagang totoo sila na makabayan, yung nag-file dyan na mga makabayan na yan, tingnan muna nila yung mga tao talaga kung sino unang-unang maapektuhan dito. Isa pa, baka itong flood control. Umpisahan na naman tong impeachment ni Bongbong Marcos sa kay VP Sara, matatabunan na ang flood control. Palagay ko dito na naman to, malihis na naman tong mga issue sa flood control. Yung issue na naman sa mga korupsyon na pinakamatindi na walang ibang pinagbibintangan ay si Pangulong Duterte at mga Duterte at mga supporter sa mga Duterte. Iyan daw ang problema ngayon sa Pilipinas. Bakit kaya nasabi nila yon? Sa palagay ninyo, tayo ba talaga ang mga supporter ang nagiging umpisa nitong lahat? Itong impeachment, sino man nag-umpisa nito?
sa kay VP Sara. Sila, di ba? Kaya nga lumabas itong mga religious group dyan. Kaya nga pinagtatanggal ni Bongbong Marcos itong mga cabinet secretary niya. Di ba? Kaya nga ito si Bersamin at saka si Pangandaman, dapat gamitin nito si Pangandaman. Ito si Bersamin ngayon kung totoo talaga tong balita na to na handa siyang magtitistigo dito. Laban dito kay Bongbong Marcos. Umpisa na ang kaldero ni Bongbong Marcos na tataob. Yan nabanggit ko na to, di ba? Mukhang dito na talaga, itong impeachment na to, kung ituloy-tuloy na talaga to, kung hindi talaga to, bigyan ng dead end talaga dyan sa mga ano. Nako po, ang umpisa ng impeachment ni Bongbong Marcos ngayon, umpisa ito ni impeachment ni Bongbong Marcos ngayon na ito yung, kasi ang mga congressman, hindi na siya masyadong, unti-unti na siyang iniiwanan eh. Unti-unti na kasi bakit may bumoto talaga na ituloy ang impeachment. So, ibig sabihin nito, unti-unti na talagang bumabaliktad itong nangyayari ngayon sa Pilipinas na unti-unti na si Bongbong Marcos gumano na gano'n na siya. Tapos hanggang tataob. Yung kaldero niya, pagdating ng bago matapos yung taon na to, tataob na yan. Hindi na ho yan makabalik ulit sa ganun. Kung ating titingnan na na ngayon, itong impeachment niya na ito yung basihan kung gaano ba talaga siya katindi, gaano ba talaga siya ka-popular pa sa mga congressman. Pero nakikita ko, hindi na siya ganun ka-lakas sa mga congressman. Kasi ang mga congressman ngayon, nag-umpisa na yan eh. Kung sino ba talaga ang kanilang suportaan ngayon. At ito, alam naman nila, si Bongbong Marcos, hindi na presidente yan. Pagdating ng 2 taon, mahigit, unti-unti na rin silang iiwanan yan. Kahit sino, di ba? Hindi ka na magiging presidente, hindi na rin siya magpare-elect. So, anong gagawin mo? Unti-unti mo nang layuan to. Lalo na ngayon, na ang dami niyang mga sinasabi na hindi naman talaga natupad. Ang dami niyang mga pangako na hindi niya ginawa. Kagaya na itong makukulong, itong mga ginagawang pagsiwalat daw, di umano, sa mga flood control. Siya mismo ang nagsabi daw dyan. Siya mismo nagsabi na maraming makakasuhan. Hanggang ngayon, yung isa, bago ko lang na i-vlog, itong si Saldico, hanggang ngayon, nag-iba na naman ang tono nito nila. Anong gagawin nila? Ibalik daw yung mga kickback. Ay, nako naman. Bongbong Marcos. Nako, si Bersamin mukhang delikado ka kay Bersamin ha. Sa kalagayan mo ngayon, mukhang tutuwad na yung kaldero mo. See you, Marcos, sa sunod na mga araw kung ano talaga ang mangyayari sa iyo.